Ayan, good morning po sa mga magigiting na estudyante ng Asian Seminary of Leadership. Welcome po sa Saturday class. So hermeneutics po yung subject po natin. Announcement po sa susunod po na klase, wala po tayong Man, His Nature and Destiny, no po. Dahil nga po sa amin pong hectic na preparation for our church anniversary. So, baka magpunta pa kayo mamaya dito, no? Mga Doctor of Ministry student. Inulit ko po, wala pong klase ang Doctor of Ministry, no po. So, ang subject po natin ngayong umaga, hermeneutics, classification of different genre. Opo. So, tayo po muna ay maglaan ng panalangin. Sister Sally, gusto niyo po sa prayer. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Ang ating mga ninuno na sinakalahan sa umaga dito, Diyos, ang Panginoon ay patuloy na salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na kalakasan ang aming katawang buka, O God, sa patuloy na kabinet mo sa aming Panginoon, na kami ay sinamahan mo makarating dito ng ikat at maayos, Panginoon. Sa umaga dito, O Diyos, kami ay patuloy na narito upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na namin natagpuin, O Diyos. Upang kami, Panginoon, ay patuloy na mag-aaral ng banal na salita, O God. Na kami, Panginoon, ay patuloy ng hihingi ng gusto at ngalis, Panginoon, na magmula sa iyo, O Diyos, upang, Panginoon, amin pong maiintindihan ang lahat ng ituturo sa amin na aming guro, Panginoon, na si Bishop Jesus Pedro, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang patuloy na magharap sa amin, ikaw, Lord God, ang patuloy na magpara sa amin, Panginoon, at ikaw, Lord God, ang patuloy namin pinagkatiwalaan sa araw nito, Panginoon, at sa iyo namin, Panginoon, pinagkatiwalaan ng lahat, na kami, Panginoon, ay samahan, magmula sa umpisa, hanggang sa matapos. Maraming salamat po, Panginoon, sa magdalangin, sa kami pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Andiyan kayo sa manual natin. So, meron po tayong common na 7 genre na pag-uusapan sa umaga pong ito. Ang una pong genre, yung tinatawag na apocalyptic. Sa plano po ninyo, apocalyptic. Anong klaseng genre po ito? Sabi nga, it is a genre of revelatory literature that entails the communication of heavenly secrets by an otherworldly being to a human recipient who presents the visions in a narrative framework, the purpose of which is to guide readers into a transcendent reality that takes precedence over the current situation and encourage readers to persevere in the midst of their trials. Naalala ko nung araw, nung meron pong nagturo about Revelation, about apocalyptic or Revelation, Book of Revelation. Sabi po na nakikinig, nakakatakot naman. Yeah? Parang natatakot daw sila, nakakatakot daw yung mga teaching o mga kaganapan in the Book of Revelation. Lalong na po yung mga pagbuhos ng mga salot, pagbukas ng seal, di po ba? So, para bagang, yung nakakapanood kayo ng mga pelikula, ng, mga pelikula ito? Yung mga digmaan ng mga matitindi, di ba? Meron ba kayo alam na pelikula mga? So, that is the, genre. Yung tinatawag na apocalyptic. Ano raw ang purpose? Tingnan nyo yung manual ninyo. What is the purpose of the book of apocalyptic? Guide the readers
Anong purpose? Reality that takes the precedence over the current situation Nandyan po yung purpose, di ba? and encourage readers to persevere. Yan. Ang una po, to guide. Nakita nyo? To guide readers into a transcendent reality. Na po? That takes precedence over the current situation. So, yan daw po yung magabayan ang mga mambabasa doon po sa mga tinatawag na magiging kaganapan. Na po? At isa pa po, yung ma-encourage yung mga tagapagbasa na maging matatag, di ba? In the midst of their trials. Persevere, no? In the midst of their trials. Nakita niya sa Apocalyptic? Sa lungguhitan po ninyo, yung mga purpose na yan, yung layunin ng hindi para takutin, no, ang mga mambabasa, kundi para lalo po silang maging matatag o maging matibay sa tinatawag na mga kaganapan sa end time. Di ba? Kasi mostly ito po ay study of the last things. Yan po yung genre nito, no? So, ito pong Apocalyptic, Book of Revelation in particular, meron po siyang 3 genre na atin po makikita. Ano po yung 3 genre na po pwedeng nandiyan? Anybody? Pwede siyang, yun, number 1, Apocalyptic. Number 1 na yun, di ba? Yung sumunod, prophecy. Kasi merong connection ito sa propesya galing sa lumang tipan, galing sa bagong tipan. Ito po yung Apocalyptic ko lang pinag-usapan natin, Book of Revelation, for example. At meron din po siyang tinatawag na genre ng epistle. Letter, di ba may letter? 7 letters to the 7 churches. Epistle po yun. Nakuha niya? So, ito po, yung bakit prophecy? Anybody, bakit po may genre ng prophecy? Why? Sino mo sponsor niyan? Lugaw? Lugaw ba yan? Ano? Sino sponsor? Ikaw? Hindi po. Thank you. So, bakit prophecy? Bakit? Hula. Anong hinuhula? Anong hula meron dyan? End time. Yes. O, yun po mga magaganap sa huling kapanahunan. Di po ba? At magkakaiba rin ang pananaw ng mga tao dyan, ng mga theologian. Meron pong grupo ng mga theologian, meron pong mga preterist o preterism. Ito pong mga preterism, ang kanilang paniniwala dyan, already fulfilled. Fulfilled na raw yan. No? So, naganap daw po yan noong 70 AD. No? May mga ganyan po mga grupo. Mga preterism. Yung iba naman po, yung grupo ng mga idealismo. Ito raw po ay walang historical fulfillment for them. Parang katang-isip lang para sa kanila. Ano? Yan namang futurism. Ito naman po pag sinabing futurism, to be fulfilled. Naniniwala tayo na ito ay magaganap in the last days. Ito po yung mga futurism. So, kita nyo, may mga iba-iba palang mga grupo, no? So, yung iba naman yung historicism, sabi roon being fulfilled. Yung historicism naman po, sila po yung mga grupo ng
ng mga pananampalataya na utay-utay na napupulfilled. Ano po. So, yan po yung mga grupo niyaan. Ngayon po, ano tayo dyan? Tingnan niyo po yung Open Your Bible, Book of Revelation. In the book of, nagsimula tayo sa chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse 1, basa. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ito. Okay, so, good morning. So, yun po, no, yung 2:1. Ang sabi roon, to the angel of the church in Ephesus. Diba? Yan po yung sinasabi, no? Kanino naka-address? Kanino? Sa mga Kristiyano ba ng Ephesus? No, it was directly addressed to the angel of the church. Diba? Sa anghel ng iglesia naka-direct ang mensahe. At yung anghel ng iglesia ang magpapadala ng mensahe doon sa Ephesus, sa church ng Ephesus. Tama? Oh, another one. Chapter 2, verse 12. Verse 8 muna. Na Revelation. 2:8. To the angel of the church in Smyrna. Oh, di ba? Angel na naman. Di ba? Verse 12. And to the angel of the church in Pergamum. Pergamum. Verse 18. Thank you. Chapter And to the 2. angel of the church of Thyatira. Thyatira. Tira-tira. Tira-tira. Thyatira. Okay. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 7. Chapter 3 verse 14. Redundant. Ulit-ulit. Ano po? Diba? To the angel of the church. To the angel of the church. To the angel of the church. Ngayon, sino yung angel? Pastors. Oh. Priests. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang angel? Ano ba? So, meaning to say, it is not about literal angel na may 6 na pakpak. O ano ba? 6 na pakpak yung nilaraban kay no? Yung sa Isaiah, no? Chapter 6, ano? Diba? May pakpak sa, sa may tagiliran. 2, panlipad, May pakpak na, yung parang nasa ganun, no? Diba? Oo. Tapos yung may pakpak sa paa. Tatlo yung pakpak nila. Yung paglalarawan doon, eh. Okay, so ibig sabihin po, hindi po kita nakabasa tayo ng angel, akala natin literal angel na. Pero yung Griegong salita ng angel diyan, yun po ay kumakatawan doon sa mensahero, no, na nakatalaga sa bawat iglesia, the messenger, no, not the literal angel. Ba? Kaya kayo po ay po pwedeng tawaging angel. Diba? Tama ba? If you are the messenger of the word of God, kaya kailangan magmukha kang angel. Meron bang angel na may sungay? Falling angel. Meron ba angel na nalilisik ang mata? Diba? Ganun no? Wala. So, meron po tayong makikita dyan na yung sa chapter 1 ng Book of Revelation. Ayun na po yung maghanap. Yung 7 stars. What are the 7 stars? And what are the 7 golden candlesticks? Yeah. 7 stars.
And the 7, puro 7-7 dito sa Book of Revelation, ano? Talagang 7 salot, 7 selyo, di ba? 7 trompeta, puro 7 eh. Di po ba? Oh, sino po nakakita? Pitong bituin. May hawak siyang pitong bituin. Ano yung 7 bituin? Verse 1, verse 16 po. Ha? Verse 16. Verse 16. Opo. Ano sabi? May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay. Sabi doon, in his right hand, he held 7 stars, and out of his mouth came a sharp, 2-edged sword, and his face was like the sun shining in its strength. Okay, balikan ko yung tanong. Ano po yung 7 stars? Sino yon? Sino daw may hawak sa kanyang kamay, ano? Tama ba? Sa verse 16? Sa kanyang kanang kamay eh. Bakit hindi kaliwa? Nasa kanang kamay daw. Ngayon, ang tanong nga, balikan ko, what are the 7 stars? Andiyan ang sagot. Verse 20. Ano sabi? Mystery, 7 stars, seven golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches. The seven stars, you know raw, are the angels of the 7 churches. Tama? Pinaliwanag, di ba? In-interpret ng Bible kung sino yung 7 stars. They are the angels of the 7 churches. Okay? Di ba? To the angel of the church in Laodicea, in Philadelphia, di ba? In Ephesus. Diyan ano, malinaw ano. Ay yung candlestick, 7 golden candlesticks. Ano yon? O lampstand. Ano? Ito yung 7 iglesia. Ayon sa verse 20. Di ba? Nakita niyo? As for the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Okay. So, yun po yung pag-treat, yung pag-gauge natin in connection for us to classify the genre. Ang Book of Apocalyptic pala, meron 3 genre. Tama? Pwede nga rin may konting narrative, syempre, di ba? Pero, mostly, Apocalyptic ang genre niya, at meron po siya prophecy, kasi nga po, andyan ang mga hula, doon po sa magaganap in the end time, sa sa dating na panahon. Hindi po tayo preterist. Sino mga preterist diyan? Kasi pagka preterist ka, fulfilled na ito. Wala na, tapos na to, nangyari na ito. Yung mga preterism. Ano po? Ano tayo? Pwede tayong, futurism. Di ba? So, ang ulitin ko, pagka ikaw futurism, ang stand mo rito, to be fulfilled. Diba? So, yung historicism naman, being fulfilled. Idealism, no historical fulfillment. Yan po, inuulit ko lang po, Okay. Number 2. Bishop, tanong lang doon. Sa Yes. sa itong 7 iglesia, dahil pipito lang ito eh. Marami na iglesia. So, sa mga dito kumakatawan sa isang iglesia. Yes. Ito ay as a whole, yung 7, tama bang isipin na kumakatawan ito sa lahat na ng iglesia sa kasalukuyan? Kumakatawan. Yes, parang gano'n na rin. Kumakatawan sa
iba't ibang kondisyon ng mga iglesia sa kasalukuyan o sa mga sumusunod na mga kapanahunan. Kasi may iglesia na parang malalamig, di ba? Laodicean Church, di ba? Tapos yung angel dito na bawat isang iglesia merong Angel. isang angel. Kumakatawan ba yun sa pastor ng isang messenger ng isang iglesia sa kasalukuyan? Sabihin na natin meron ngayong libong mga Christian churches. Ito. So bawat angel na tinutukoy dito ay kumakatawan sa mismong Mga mensahero o Mensahero pastor. doon. Okay. Oo. Kasi nga, ang ibig sabihin ng angel diyan, yun nga, the messenger. Yung mga tagapangaral. Yung mga mensahero ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, bawat iglesia, bawat simbahan, may mga messenger. So, kaya sabi ko nga kanina, pwedeng ikaw ang kumatawan, pwedeng ikaw yung angel. Di ba? Kasi hindi, ang angel diyan, hindi po yan tumutukoy, sinunod ko yung sa spirit being na angel, hindi po yan. Ano po? Para tayo. Okay ba? Nasagot ba, Pastor Edwin? Opo. Dito may tanong si Jersey, no? Sabi niya, Bishop, anong stand ng ASOL? Preterist ba or futurist? Ay, ikaw, Jersey. Ano may stand mo? Nabanggit ko na kanina eh. We are not preterists. Ano po? Pero meron pong mga, pag tinignan mo ang stand ng mga preterists, lalo't higit pagka pinag-usapan yung Matthew chapter 24. Kasi minsan po pinagdudugtong natin ang Matthew 24 sa Book of Revelation. Di ba marami nag-preach ng ganyan? Di ba? Yung kabayong puti, kabayong maputla, di ba? So, kinunik eh. Iba po ang historical account ng Matthew 24. Ano po? Iba po ang Book of Revelation. Amen. Para sa akin magkaiba po 'yun, hindi po magkaisa 'yon, di ba? Kasi yung Matthew 24 ang pananaw po ng mga roon, may mga naganap na roon. Like for example, sa Matthew 24 may tatlong tanong doon. When shall these things be? What are the sign of your coming? No? At what are the sign of the end time? May mga ganun, di ba? So, tingnan natin yung roon. Iba itong apocalyptic ng Book of Revelation. Pagka sinipat natin yun. Okay? No other question regarding dito? Meron pa tayong gusto i-clarify. Yung apat ba o tatlo? The four horsemen. Yung iba't bang kulay, green, And red, red. pale, red. Red. Tapos, May mga nag-preach Maputla. na ina-associate ito sa mga Arab countries. Oo Ito nga, daw ay yun yung mga totoo ba yun? The historicism yun. ayun. Ang niyaan, yung historicism ang kanilang ang stand. May mga ganun. Oo. So, Kasi yung mga flag nila, lahat ng mga Arab countries, pasok doon sa kulay ng apat na nasa Apocalypse eh. Pero yung mga flag ng mga Arab countries, mga mga Islamic state ito na kalaban ng Christianity. So, yan nga, sabi ko nga sa inyo, it depends upon your theology. Kung ikaw ay preterist ka, meron kang stand dyan. Kung ikaw naman ay historicism, meron kang stand. Futurism or idealism. Marami pong mga grupo ng mga tao na yan, nakala natin konti lang. Di ba? Pagka nakadebate mo yan, didigmain ka talaga ng mga yan. Kaya kung ikaw ay nag-stand ka sa futurism, lalapatan ka ng mga talata ng mga yan.
no? Kung ano man ang kanilang stand. Kaya, kung ikaw man ay tumayo sa isang pananaw, sa isang view, kailangan mong, kaya mo siyang idepensa. Kaya mo ilaban. Okay? Okay, so, pangalawa, okay na ba kayo doon? Kasi gusto ko sana yan yung Maggio 24 kaya lang, hahaba tayo ng gusto. Pangalawang genre, yung genre ng epicel or epicels. Basta nga, nakasulat diyan, si Renzo. Ito, ay nasa ibaba ng epicels. A letter is technically, ano yan? A letter is a technically literary and more personal form of communication that attempts to address a specific situation or problem and builds on established relationship. An epistle is more artistic in form and is intended as a self-explanatory treatise to a wider public. Okay, so, ano raw po itong epicels? Ito raw po ay, sabi raw, no? More personal form of communication. Di ba? Letter nga epistle letter. At pagdating ng epistle, meron po tayong, ulitin ko lang, yung tinatawag na Pauline epistle. Pagka Pauline, ano ang pumapasok sa utak ninyo? Si Paul ang nagsulat. Pag general, yun. Iba-ibang mga author. General epistle yun, di ba? So, yun po yung pag-categorize dyan. At ito pong letter or epistles, ito po ay may mga problema na ina-address. Amen? Sabi nga that tends to address a specific situation or a specific problem, no? Na kung saan kailangan maiayos. At alam niyo po ba, ang mostly, no, ang pinagkuhaan natin ng ating mga doktrina coming from epistles. No? Yung mga, lalo sinulat ni Pablo. Ano po? Tingnan nyo, mga statement of faith natin. Halos, puro letter yan. Diba? Galing sa epistles yan. Yun po yung, At saka, ito rin po, yung mga tinatawag na pangkaraniwang mga problema ng iglesia na nagsulat si Pablo, di po ba? Kung ano mga nagiging kaganapan sa loob ng iglesia. So, yun po yung kaya more personal. Tingnan nga po natin 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ulit ko po, no? Yung mga sa online, baka mamaya magpunta po kayo dito, yung mga Doctor of Ministry. No class po ang Doctor of Ministry, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 5 verse 5 po. Yes, sir. 1 Corinthians 5:5. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Oh, merong yan, advice, payo, o ano yan, judgment. Bakit? Ano yan, hatol? Hinatulan Sino naghatol? Si Pablo. Merong excommunication or excommunicated, ibigay kay Taning. Bakit ipinabibigay kay Taning? Ha?
Anong purpose? Kahit makuha mo yung katawan. Dahil pag sinabing sa ikawawasak ng kanyang laman o ng kanyang katawan, pagka binigay kay Taning, kailangan pa ba ipag-pray yun? Hindi na po kailangan. Ha? Binigay mo kay Taning, tapos pagpe-pray mo, Lord, ingatan mo po siya, proteksyonan mo po siya, gabayan mo siya. Eh, oh. Anong literal na kahulugan ng ibigay kay Taning? Oo, yun nga eh. Yung ibigay kay Satanas. Yan. Patayin? Ano ba yun sabihin? Patayin siya? Anong gagawin sa kanya? O, ito, tingnan natin, ano? I have decided, sabi ni Paul, to deliver such a one to Satan. So, anong purpose? For the destruction of his flesh. Pag sinabing destruction of his flesh, sabi nga ni Pastor, ano, para mamatay o para magdusa? Para, di ba, pagka lahat ng tao na nakita sisira yung buhay, di ba? Sira ang buhay, sira yung katawan, magulo, ang buhay, wasak ang buhay. So, kasi pagka control ni Satanas, lahat ng taong control ni Satanas, walang patutunguhan talaga. Masisira talaga yung kanilang mga buhay. Kaya sabi roon, so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. May purpose pa rin, ano? Balikan ko yung tanong ko. Ibig sabihin pa, pagka binigay kay Taning, pag naipag-pray, hayaan na. Hayaan mo na lang siya na matauhan. Hayaan na, yun nga, para matauhan, para magkasira-sira ang buhay niya. Pagka talagang wala na siyang point Yun. ng Yun, baka magbalik loob. Magbalik loob siya sa Panginoon. Baka magbalik loob, di ba? Matauhan at nagbalik loob. Ayun. Katulad Bishop na mga sa pagitan nung nagdalaw tayo doon. Di ba? Hinayaan ng Lord na makulong sila, tapos doon sa kulungan pala na yun, makakilala sila. Parang si Bill Ojero, di ba? Sobrang sama ng mga ginawa niya, pero doon pala siya makakilala sa Lord. Doon At pala. talagang gagamitin siya ng Panginoon. Yes. Parang ganun lang siguro yung example. Kasi ganun din po nangyari na kay Apostle Paul po na di ba yung masyado po So, Pinagpapapatay. ang purpose, destruction of the flesh. Tapos naman, yung kabaliktaran na naman, yung resolution naman ng kanyang spirit o yung pag-aayos ng kanyang tinatawag na espiritu. May purpose pa rin. No? Sino itong tao na ito? Halimbawa, ano bang kasalanan ang hinatulan ng ganyang klaseng hatol? Mabigat yun eh. Ano yung kasalanan? May kasalanan yung tao. Oo. Nasa verse 1. Hindi, ang kasalanan niya, inasawa niya yung asawa ng kanyang tatay. Oo. Ito, sabi nun, it is actually, verse 1, reported that there is immorality among you. Oh, di ba? Meron daw immoralidad na nangyayari sa loob ng iglesia. And immorality of such is a kind as does not exist even among the Gentiles. O, kita mo. Yung immoralidad na nangyayari dyan sa loob ng iglesia ay hindi, kahit sa mga hentil, hindi nangyayari. No? Ano yon? That someone of you has his father's wife. Meron daw sa inyo, diyan. Sabi doon. Sa Corinthian, nasa Corinthian Church yan. Member yan. Tama ba? Miyembro yan. Baka elder pa yan. Hindi natin alam, no? Meron niya sa inyo. Inaasawa yung asawa ng tatay niya.
Christian yan. Di ba? Member of the church yan. Oh. Ang problema, sabi ng verse 2, you have become arrogant and have not mourned instead. So that the one who had done this deed would be removed from your midst. Ang problema, sabi, parang baliwala sa inyo. Tsaka nagmamalaki pa. Di ba? Ano sabi ni Paul? Yung gumagawa ng ganyang mga bagay, immoralidad yan eh. Kailangan nyo i-remove, tanggalin. Di ba? Alisin sa kalipunan. Amen? Ay yung yung mga, halimbawa, marites ka, marisol. Kailangan ba alisin sa kalipunan? Magmarites ka, kung yung mga buntig bang yung bawat isa, hindi yung kasilahan. Okay, ano ka, mainggitin. Like for example, ayon sa konteksto, sino po yung dapat tanggalin sa kalipunan? Hindi po yung mga marites. Yung gumagawa ng mga karumal-dumal. Nakasalanan, tapos walang pagsisisi. Siguro yung karumal-dumal pero nagsisisi, pwede pa rin, ano? Pwede pa rin, ano? Nagsisisi. Ito, nagmamalaki pa kasi ito eh. Okay ba? Now, verse 3. For I, on my part, si Pablo, no? Sabi niya, though absent in the body but present in the spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present. O, kahit wala ako dyan, letter nga ito eh, no? Absent ako, pero present ako in the spirit. Kaya sabi niya, hinahatulan ko na yung gumagawa ng ganyang bagay. Verse 4, in the name of our Lord Jesus, when you are assembled, and I with you in spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh. May hatol na. Di po ba? Di kayo nakita ninyo yan. Kita ninyo yan. Di ba? Dalawang purpose. For the destruction of his flesh. And the other purpose. Di ba? So, ano yung ikalawang purpose? So that his spirit may be saved. Take note, ha? May be saved. Hindi pa sure. Sure. Di ba? Baka sakali. Oh, hindi pa sure yun. Nakadepende pa sa tao yun. Matapos masira ang buhay, katawan, lalo magpakalugmok, di ba? Distraction, both. Di ba? Spirit and body. Amen? Baga sa literal, pakulong ko nga yan, baka magbago pa Oo nga, di ba? May mga ganyan eh. Baka sakali mag- Baka sakaling magbago. Sakali kasi may So, baka sakali. Ikaw, dalhin mo yan. kailangan may tawag ako. After natauhan. No? No, connected daw yung 2 Corinthians chapter 2, verse 1 to 11. Tingnan natin, ano? Tingnan natin, basadahan natin. 2 Corinthians. Basa. Verse 1, Pastor Edwin. 2 Corinthians chapter 2, verse 1. For I made up my mind not to make another painful visit to you. For if I cause you pain, who is there to make me glad but the one whom I have pained?
Okay. Tama ba? Yes, 2 Corinthians chapter 2, verse 1. Verse 1. Tapos verse 2 si Pastora sa Julie, no? Ayun, binasa ko na yun. Dahil verse two. kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba't kayo rin? Okay, next, sir. Ikaw. Verse 3. Sulat at bagay na dito. Upang pagdating ko, huwag kayo ikaroon ng kalumayan. O sa mga nararapat o ikagalas sa pagkatiwala natin. Lahat ng aking kagalakan ay kagalakan ninyo. Verse 4. Sister Sally. Verse 4, sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay inulatan ko kayo na may maraming lupa, hindi upang kayo'y pag-ibayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napapasagana sa inyo. Verse 5. Datapwa kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinakalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong ipitan totoo. Verse 6. Terema. Datapwa maging kami man ay maging dati para sa iyong kaaliwan at kalikasan, o maging kami man ay maaalin para sa iyong kaaliwan, na siyang lumagawa sa pagdagang balita, may pagkatiis ng mga gayunis, pagbabata ng amin ng mga pinabata. Verse 7. Dapat man siyang pagkakalit ng mga Iba ko siya binabasa nila. Ano? sa matinding Kung ano nang binabasa niya yata. Verse 8. Verse 8. Verse 8. So I beg you to reaffirm your love for him. 9. 9. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, doon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng pinapangarap ko sa inyo. 10. Ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Verse 11. So that no advantage would be taken off us by Satan, for we are not ignorant of his scheme. Amen. So, may context na naman. Mayroong purpose na naman si Paul. Bakit nagsulat? Diba? May problema ang church. Ano problema ng church? What is the problem? In connection to the Corinthian church. Pagpatawaran ng nagpasa. Ha? Patawarin na nagkakasala. Ano pa? Ano ang problema? Ang problema ng church na gustong ma-address ni Pablo dito po sa Corinthian, siya raw po ay sobrang sorrowful, di ba? Sobra siyang nalulungkot. Paulit-ulit niyang binanggit yung sorrow no? Ilang talata ang binanggit niya, ano? Yung nalulungkot siya. Bakit siya nalulungkot? Sa nagaganap sa iglesia. There is something wrong. Diba? Merong ang senaryo, merong nagbabalik loob. Tama ba? Merong sinner na repentant. Tama ba? So, ang title, The Repentant Sinner. O, yan, papasok na, no? About kung ang sinner ay hindi repentant. May sinner bang hindi repentant? Oh. So, kaya ilagay natin yung titulo, The Repentant Sinner. Hindi lahat ng sinner repentant. Okay. So, ang senaryo rito, etong sinner na ito, sabi nga, no? Ang background daw nito, yung nasa 1 Corinthians 5:5. Sabi ng ibang mga theologian. So, matapos ma-distract ang katawan, sabi niya, maybe, yung kanyang spirit, di ba? Ito na nga, nagbabalik loob na nga.
Tama ba? Balik loob. Ang problema, sa church, ayaw tanggapin. No? Ayaw nilang patawarin. Tama ba? Kaya nagsulat ang Pablo. Ano sabi ni Pablo? But I determined this for my own sake, that I would not come to you in sorrow again. For if I cause you sorrow, who then makes me glad? But the one whom I made sorrowful. So, ayoko na kayong malungkot, ano? O ayoko rin malulungkot ako, sabi yung ganon. So, this is the very thing I wrote to you, that when I came, I would not have sorrow from those who ought to make me rejoice. Sino yung kagalakan ni Pablo? Ano po kagalakan ni Pablo? Yung mga tao, yung iglesia, di ba? Na ang kagalakan ni Pablo, nagbibigay sa kanya ng galak, church, mga tao sa simbahan. Isa yan sa nakapagbibigay ng galak kay Pablo. At ganoon din sa atin, mga pastor, tama ba? Being a pastor, masaya tayo kapag ka nakikita natin ating mga miyembro na merong rejoicing. Diba? Na merong tinatawag na labing-labing. Amen? So, merong healthy relationship to each other. That is our rejoicing. Pero kapag ka merong hidwaan, tama ba? Merong mga murmuring, may mga hatred, may anger, may jealousy. Di ba? Unang-unang nalulungkot ang ating Ama sa Langit. Tama ba? Pangalawang nalulungkot, yung angel of the church. Yung messenger, di ba? Yung pastor. Di ba? Kasi mga gusto yun na Kaya wag kayong magbibigay ng sorrowful o sorrow. Di ba? Pagka merong healthy relationship to each other, saya. Di ba? Pero kapag may mga nakasimangot, di ba? Merong mga tumitikwas ang nguso, di ba? May murmuring, tinatawag, di ba? Hindi maganda, tama ba? Hindi maganda, pangit tignan. At saka nakakapangit yung may mga ganyang klaseng mga attitude. Tama po ba? Nakakahiya pa din siya kasi ang nire-represent natin sa iglesia ay si Kristo. Yes. Kita ng iba. Kristiyano nga tayo Tapos may mga ganyang klase. Sana tayo pamapahiya si Christ. Yes. Yun nga. Even si Paul, yan yung yan ang kanyang. Pagka masaya ang iglesia, masaya ang Pablo. Diba? So yun ganyan ito na, verse 4. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears. Tingnan nyo umiyak mo siya Sumusulat ako sa inyo. Habang sinusulat ko ito, talagang umaagos ang luha ko. Iyak ako, sabi niya, Not so, sabi roon, that you would made me sorrowful, but that you might know the love which I have, especially for you. Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal. Especially for you, Ganyan yung, special kay Pablo yung church, Kasi nga, special kay Lord ang church, Amen? Especially for you. Verse 5. But if any has caused sorrow, kung meron daw po nagiging dahilan ng sorrow, he has caused sorrow not to me.
Hindi sa akin, ano? Hindi lang sa akin. But in some degree, in order not to say too much to all of you. Di ba? Hindi lamang sa akin, ano? Sabi doon. Tapos ito na yung kanyang advice in connection to repentant sinner na nagbabalik loob, na ayaw patawarin ng iglesia, ayaw tanggapin ng iglesia, di ba? Ano yan, gusto yung magpakamatay yan. Sabi ni Paul sa verse 6, sufficient for such a one in this punishment which was inflicted by the majority. O, kita nyo? Di ba merong implikasyon na ayaw magpatawad? O, sabi niya, enough na yon, sufficient na yon, na kung saan hinatulan na ng majority. Di ba? O. Tapos sa verse 7, so that on the contrary, you should rather forgive. O. Instead na punishment, no? Instead na judgment, may contrary. Ano advice ni Paul? Oh, patawarin na ninyo. Ano pa? Aliwin ninyo siya. Oh. Otherwise, such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Oh. Pag hindi raw pinatawad at hindi inaliw, what happened? Ano po pwede mangyari? Kung patuloy mong hahatulan, no? Baka magkaroon ng tinatawag na ma-overwhelm na. Overwhelm for what? Yung excessive na sorrow. O, magpakamatay yan. Ayaw nyo magpatawad. Diba? Kayo nga pinatawad ni Lord eh. O, diba? Patawarin. Oo. Pinatawag nito, kailangan kumita sa akin. Oo. Kaya nga, tapos aside from that, ano, hindi lang mag-forgive eh, hindi lang mag-comfort. Verse 8, basta yung verse 8. And so I beg you to let him know that you really do love him. No. Wherefore, sabi roon, ano? I urge you. Ano yung kanyang urging? To reaffirm your love for him. Di ba? Reaffirm. Iparamdam uli yung pagmamahal. Amen? Oh. Yan ang sinasabi ng Bible. Bakit? For this end, also, I wrote so that I might put you to the test. Wherefore, or whether you are obedient in all things. Tingnan nyo, sa parte ni Pablo, sinulatan niya ang iglesia, may payo. Ano yung tatlong payo? Forgive, comfort, reaffirm your love for Him. Ngayon, isinusulat ko ito sa inyo, katapos-tapusan, sabi niya roon, na sinusubok ko kayo kung gaano kayo pagiging obedient, ano? Pag hindi. Kasi baka mamaya, may mga katwiran pa, hindi. Pastor. Ganun eh. Daming katwiran. Ano pa kayo? Bakit kailangan yon? Anong dahilan? Anong pinaka-conclusion nito? Ang conclusion, verse 11. Tingnan niyo yung verse 11. So that we would not be acquitted by Satan, for we are not ignorant of his desire. Di ba? So that no advantage would be taken of us by Satan. Amen. Pag hindi ka nagpatawad, pag hindi ka, di ba? Hindi mo siya i-comfort, no? Hindi mo ibalik ang dati pagmamahal,
No? Or else, parang manatili pag yung galit sa puso mo, nagte-take advantage ang taning. Taktika ng kaaway yan. Magkagulo-gulo, mag-away-away. Di ba? Huwag magpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, siyempre galit yan. So, nagte-take advantage ang kaaway. So, alam naman natin ang scheme ng kaaway, sabi ni Paul. No? For we are not ignorant of his schemes. Amen? Alam niyo po ba yung, hindi ba kayo ignorante sa scheme ni Taning? Are you're not ignorant? We are not ignorant. Tama ba? But the problem, alam natin, scheme ni Taning yan, nagpapadala pa rin tayo sa ating bugso ng ating mga damdamin. Alam natin mali. Di ba? Nag-ipon ka ng galit, napunta sa puot. Bandang huli, seclusion o loneliness. Sis, Brad, bakit hindi ka nagsisimba? Wala. Galit ako. Dito na lang muna ako sa bahay. Ayoko muna makita yung pagmumukha. Diba? Ni kapatid. No? Yung mga ganun ba? Bandang huli, nilukuban ka na ni Taning sa bahay. Diba? Okay, so, epistles. Malinaw na po ba? Next, gospel. Another genre. Basa nga. Sir Jennifer. Gospel. The gospel are stories about Jesus, which is both thankful to speak and see in the loose chronological framework that concentrates on the period between the beginning of his ministry, his death, and resurrection. These stories are not a partial account of any opposition to Jesus. Amen. Ano na po ito? Yung gospel, story about Jesus. Amen? His life, His ministry, His deity, diba? Yung kanyang tinatawag na, pagdating sa ministry, meron siyang tatlong pangunahin eh. Ano yon? Healing, preaching, diba? Teaching. So, yun po yung mga pangunahin na ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga, these stories are not impartial accounts of any opposition to Jesus. Basa nga po, Luke 19, 1 to 10. Luke 19. Verse 1 hanggang 10. Kaysa uli. Pastor Edwin, sa'yo yung 1. He entered Jericho and was passing through. Verse 2. And there was a man called by the name of Hezekiah. He was a chief tax collector and he was rich. Okay, verse 3. Verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat siya sa isang punong dahon sa sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang dahon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya tumingala sa sinabi sa kanya, sa iyo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako tumuloy sa bahay mo. Next. At siya ay nagmamadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Next. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong
And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang pinapin at iligtas ang naligaw. Okay, so Luke 19, verse 1 to 10. Ano yung key verse? Ano ang key verse? Sa verse The Son of Man came to seek. Okay. So, ang key verse, verse 10. Ano po? For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. No? That is the key verse. Kaya lang, marami po nag-preach ng Luke 19, 1 to 10, ang bida si Zacchaeus. Di ba? Si Zacchaeus ang naging bida. Parang naging secondary character si Christ. Dapat po, dahil gospel yan, ang bida si Christ. Tama? Si Kristo ang dapat umangat ang pangalan. Hindi si Zacchaeus. Para baga si Zacchaeus ang naghanap kay Jesus Christ eh. Yung kwento natin diyan. Di ba? And actually, si Christ po ang talaga nag-effort para magkaroon ng encounter between Zacchaeus and the Lord Jesus Christ. Marami naman pwedeng daanan eh. Di ba? Sinadya niya talagang dumaan doon. Amen? So, paano natin magiging bida si Christ diyan? Kaya ayusin natin yung puntusan diyan, di ba? Okay? So, hindi ko na po masyadong dyan, ano? Gospel. Ang Book of Matthew, di ba gospel din yan? Kasi may 4 gospel. Itong Matthew ay isinulat para kanino? It was written by Matthew for the Jew. No? Representing Christ bilang ano? King. Bilang hari. As King of the Jew. May makita natin in the Book of Matthew, ang daming mga kingdom. Diba? So, ang inaasahan ng mga Jew, si Christ magiging hari. Literal. Diba? Maging hari ng mga Hudyo, literal. Magtayo ng imperyo. Magtayo ng kaharian. Yun po ang kanilang expectation kay Christ. Kaya nung si Kristo ay ay sumakay sa bisirong asto, kala nila yun na yun. Kaya nagsisigawan sila ng Baruch haba, Bishem Adonai. O sana sa kaitaas-taasan. Purihin ang dumarating na hari. Ganun eh, di ba? Yun ang kaya, yung ibang member ni Christ doon, like for example, Simon, the Zealot, no? Simon na makabayan, parang Andres Bonifacio yan eh. Handang pumatay. Handang makipaglaban. Kaya nag-join siya kay Christ. So, yan ang mga expectation nila kay Christ. Na
maging hari na literal. How about ang book of Luke? Yung aklat ng Lucas. Jesus, the Son of Man. Portraying Christ as the Son of Man. Diba? It was written by Dr. Lucas. Diba? Written for For ano? Ano ang scope? Kasi itong Matthew, Jew, diba? Jews. No. It was written for the Greeks. No? Mga Gentiles, ano? Mga Greeks. Ang Mark, portraying Christ as the servant. Mark. Diba? Hamon sa atin yan, ano, na maging, ano, talaga ating mga sarili na alipin ng Panginoon. Ang John, bilang Son of God, yan ay sinusulat both Jew and Gentile, no, and Greeks, to all humanity, portraying Jesus Christ as Son of God. Amen? So, yun po yung gospel. Pag tinanong kayo, ano ang gospel? Ano sagot ninyo? Ha? What is the gospel? Ha? First Corinthians. Kasi merong four gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Sabi kasi ng iba, ang gospel from Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation. Di ba? Merong four gospel na basa na natin, Matthew, Mark, Luke, and John. So, what is the gospel? 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Basa. Ano yan? Sabi? Ito. Now, I make known to you, brethren, the gospel. Ayan o. The gospel which I preach to you, which also you receive, in which also you stand. O, yung ebanghelyo daw, yung gospel, tinanggap, tinayuan. Amen? Verse 2, by which also you are saved. Oh. Diba? Nung narinig mo, tinanggap mo, tinayuan mo, naging cause ng kaligtasan. Diba? Ganyan naging karanasan natin, diba? May napakinggan muna tayo. Tapos sumunod, if you hold fast the word which I preach to you. Oh, meron palang holding fast. Yung bang talagang hahawakan mo siya, panghahawakan mo siya. Unless you believe in vain. Sino yung mga taong believe in vain? Yung mga tao na hindi nag-hold fast. Tama ba? Verse 3. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scripture. Christ died for our sins. Verse 4. And that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Amen? Ano yun? Ebanghelyo? Siya ay namatay
Siya ay inilibing. Yan mo na. Kumpletuhin natin. No? Namatay, inilibing, at muling nabuhay ng ikatatlong araw ayon sa kasulatan. Dapat yan, klarado sa atin yan. Yan ang ebanghelyo na dapat natin panghawakan at ituro din ninyo sa mga tao. No? So, namatay siya sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagpakamatay. Narinig ako, nagpakamatay daw eh. Suicide. Namatay. Hindi dahil siya may kasalanan. Wala po siya kasalanan. Kaya siya namatay dahil sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. At siya inilibing. Tama ba? So, at muling nabuhay. Yun po. Ibig sabihin, nagtagumpay siya sa pagtubos sa ating po mga kasalanan. Ang lundo ng ebanghelyo, yung resurrection. Kasi kung walang resurrection, walang tagumpay. Di ba? Pagkabuhay na maguli. Kaya meron tayong Sunday na pagkabuhay na maguli. At ang hinahantay natin, sabi nga, umakyat sa langit, muling babalik. And muling paparito. Okay? Pang-apat, narratives. Narratives. Ano itong narratives? Alam niyo po, ang narratives, sabi nga 35% of the Bible, the whole Bible, narrative. Ibig sabihin, kung 35%, ano na lang? 65? Yun natira? Doon sa ibang mga genre. Diba? So, mas malawak ang narratives. Genesis, narrative yan. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, narratives yan. Joshua, puro narratives eh. Diba? First King, First Samuel, Chronicles, narrative yan eh. Amen? Book of Daniel, may halong apocalyptic. Kaya kailangan meron kayo, alam nyo na kaagad eh. Kung narrative, meron siyang pag nag-pitch kayo, meron siyang beginning, merong plot, P-L-O-T, at merong plot conflict, may ending. Yun lang isa sa alang-alang ninyo when you pitch narrative. May pasimula, tapos meron siyang tinatawag na plot. May hati-hati. At merong plot conflict. Kailangan ma-distinguish nyo yung conflict. Kailan nagka-problema. Di ba? At ano ang hakbang na ginawa ng karakter para masolusyonan ang problema? Ano naging ending? Nako ninyo, parang buhay mo lang din yan eh. Parang buhay lang din natin. Di ba? Ito yung common na senaryo ng buhay natin. Pagkamaalwan, and then nagkakaroon na din tawag na plot conflict. Bumaba, di ba? Yung common na life, tapos may conflict. Kaproblema. Ganun din yun. Tapos anong ginawa solusyon ng karakter? Yun na yung pag-angat at pagbalik do sa common. Okay? Klaro? Malinaw po? Basa nga yung nakasulat diyan about narrative. Number 4 yun, ano? Okay, anybody? Manual po natin.
biblical narratives are interpreted stories of God's redemptive acts for mankind in history. They are the literary vehicles the authors employed to primarily explain the theological understanding of why such events actually happen. This story should be read and appreciated as an unfolding drama of how God carried out His plan of salvation to reverse the tragic and evil effects of man's fall and restore the created order to its original state of goodness and perfection. Okay, so ito raw po sabi nga, biblical narratives are interpreted stories of God's redemptive acts for mankind in history. Redemptive stories. Amen. So ganda-ganda ng buhay ng mga ng dalawa, ng Eva at ni Adan sa Garden of Eden. Diba? Doon pala nagsimula ang narrative Narrative ng creation, narrative ng fall of man. Amen. Narrative ng Ark of Noah. Narrative ng Tower of Babel. Narrative in the life of Abraham. Diba? Puro narrative siya. Isaac, Jacob, Joshua, the patriarch. Narrative in the life of David. So, narrative nung istorya ng Israel. Diba? Kung paano yung tao na lugmok sa kasalanan in the Garden of Eden. Ang Diyos po, batay sa mga kwento. Amen? Kung paano utay-utay na talagang ang purpose niya to the redemption. To redeem not just only Israelites but the whole world. Hanggang kay Christ, di ba? Narrative ng birth of Christ. Narrative ng kanyang tinatawag na death of Christ. Amen? Narrative ng buhay mo. Kaya meron kayong narrative. Kumusta yung buhay nyo? Ups and down, di ba? O down and down. Ano ba? Always down? Di ba? Kahit buhay natin, may mga kanya-kanya tayong narratives Amen? O, sino pa yung buhay dito na very dramatic? Di ba? O, sino man yung buhay dito ma-action? Lagi di bakbakan. Di ba? So sila nga, yun nga, may mga alam nyo, naikwento ang kanilang mga buhay na maging aral sa atin. Bakit naikwento ang buhay ni David, ni Abraham, ni Samson? Di ba? Gayahin ang tama. Iwasan ang mali. Di po ba? Merong aral na naiiwan. Amen? So, ayan. Okay na kayo. Narratives. Next, poetry. Biblical poetry is a language of concrete images which employs abundantly figurative expressions to convey an intensified feeling or insight. Like for example, the book of Psalms in particular serve as an aid for the Jewish worship to express his thoughts and feelings toward and about God. Amen? Alam niyo yung tema natin sa 2 Samuel 22? It was the last song of David.
kanta yan ni David. Ipapakita ko yung background niya. Yung background, bakit niya kinanta yan, ano yung senaryo. So, huling kanta pala yun. Malapit na siya mamatay dyan eh. 2 Samuel, chapter 22. Tapos si chapter 23 na ng 2 Samuel, it was his last message. Yun na yung, kaya nasa huling yugto na talaga siya. Bukas ko na lang. Bukas na lang. Ano lang yun? Pahapyaw lang yun. So, poetry, no? Pinag-usapan natin. Okay, pang-anim. Prophecy. Prophecy. Sabi diyan, basa nga. Sir Baby, kambya. Biblical prophecy as a literary genre refers to a divine revelation given to prophets who, as the spokesperson of Yahweh, communicate his message addressing Israel, present the future situation and to call on his people to respond accordingly. Amen. O, ito naman, prophecy. Ito raw pong prophecy or biblical prophecy, ito raw po ay literary genre na kumakatawan sa mga divine revelation given to the prophets. Ano po? Ang mga propeta sa Lumang Tipan, sila po ay nagpa-prophesy kung minsan in connection doon sa kanilang kapanahunan. Yan po. May propesiya na nangyari o mangyayari sa kanila kapanahunan. May propesiya na mangyayari 500 years mula nung binanggit. 400 years. No? So, like for example, yung mga messianic theology sa Lumang Tipan, lahat ng mga prophecy, like for example, si David nag-prophesy. Hindi niya alam na yun ay patungkol kay Christ. Di ba? But he was guided by the Holy Spirit. May mga ganun po. At meron po mga propesiya na mangyayari end time. No? In the future. Yun po mga Kaya, meron po kasing dalawang terminology, yung tinatawag na foretelling, F-O-R-E, T-E, L-L-I-N-G, foretelling, F-O-R-E. Yung isa, foretelling, F-O-R-T-H. Ano kaibahan ng dalawa? Yung foretelling at saka foretelling. Ang foretelling, it is a prediction of what is to come, to tell beforehand or predict. Foretelling. Ay yung foretelling. Foretelling. Ano yun? Nangyari na. Foretelling. Ano yan? Galing sa salita na mga foreteller? Foreteller. Ano ba yung mga foreteller? Manghuhula. So,
Ito po, karamihan dito sa prophecy, yung pong, di ba meron tayong major prophets at saka merong minor prophets? Who can recite yung, yung major prophets book? Anybody? Ano yun? Ano yung major prophets book? Oh, ayan. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. O, ibig sabihin, 5 propeta ba yon? 5 propeta? 5 propeta po ba yan? Oh. Hindi. Yung Lamentation, it is not the prophet. He is not the prophet. But he is the one of the major prophets book. Jeremiah yan. Ang sumulat din niya si Jeremiah pa rin. Jeremiah. Baka magulat ako. Mayroon pa ng propeta ang Lamentation. How about minor prophets? Minor. Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, Haggai, Malakay. So, ilan sila? Ilan yan? 12. 12. Hosea, Obadiah, Joel, Amos, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Kailangan, kabisado. Anyan po yung 12 huli. So, sa Latin, tinawag siyang yung major prophets, Propetes Mayores. Propetes Mayores. Yung minor, Propetes Minores. Minor prophets. Propetes Minores. Sa Latin. Yung major, Propetes Mayores. So, isa pa po sa katangian ng prophecy, or yung mga prophets, to speak for God to their contemporaries, and their message was not their own, but of God. Nangungusap na po ang mga propeta sa mga tao sa kanilang kapanahunan. At ang mensahe dala nila, hindi galing sa kanila. It came from God. Kaya tayo sabi, madalas nababasa natin, thus says the Lord. Diba? Sabi ni Lord. Amen? May propeta pa ba sa ating kapanahunan? May propeta ba sa Bagong Tipan? Lumang Tipan, no problem eh. Sa New Testament, may propeta? New Testament po, pinag-usapan. Merong propeta na nag-exist. Old Testament lang ba may prophet?
Open our Bible. Tingnan natin. Acts. Sa New Testament kasi, may propeta ang Jerusalem Church. New Testament na yun, ha? May propeta rin yung Antioch. Antioch Church. Talata ito. Kilala niya si Propeta Agabus. Kahit yung mga anak ni Philip, di ba tinawag din mga prophetess. Check nyo yan. Philip, yung evangelist. Saan dito yung kay Agabus? Nakalimutan ko si talata. Antioch. Dito. Ito. Acts 11. Yun, 11 nga. So, 11. Verse 27. Okay, ito. Verse 27, Now at this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. O may propeta raw, di ba? Existing. Bumaba daw, mula sa Jerusalem, papuntang Antioch. One of them, named Agabus, stood up and began to indicate by the Spirit that there would certainly be a great famine all over the world. And this took place in the reign of Claudius. Di ba meron siyang prophecy? Ano yung kanyang prophecy? Magkakaroon ng great famine. Di ba? Ngayon po, kung ikaw ay tunay na propeta, nag-prophesy ka, ayon sa Bible, it happened. Kailan? During the time or the reign of Claudius. So, meron pala propeta rito. Diba? Amen? ang issue na lang, yung ngayon, sa panahon natin ngayon. Diba? Meron pa ba? Meron pa ba? Oh, Dati nung bagong join ako sa mga charismatic Pentecostal church, may mga nagpa-prophesy ng gamit yung the Lord has revealed to me, thus says the Lord. yun na nakakaano Thus says the Lord. Pagka gumagamit ng thus says the Lord, medyo oo, di ba? Tapos minsan ginagamit ng kahit na yung pangkaraniwang mga Kristiyano, itong sabi sa akin ni Lord Sabi sa akin ni Lord Pastor, ako na magiging pastor dito. Di ba? Ganun ba? The message, Bishop, na parang Mahirap pagka gumagamit ng sabi ni Lord. encourage o kaya Siguraduhin mo, sabi talaga ni Lord yan. Sabi ng Panginoon. Oo. Baka impression mo lang yan, di ba? Yung mga ganun. O yung mga gumagamit ng ganun. Medyo questionable. Para sa akin, hindi medyo
The Bible said. Tayo, the Bible said. Ito tayo, di ba? Ano sabi ng Bible? Dito tayo. Sa atin kasi illumination eh. Sa atin po, mga bumabasa ngayon, illumination. No? Yung illumination, yung lumilinaw yung revealed word of God. No? Nagkaklaro, lumilinaw. Lumiliwanag sa atin. Okay. Last, wisdom, literature. Wisdom, literature. Another genre. Wisdom literature is the first way of life and then a genre. It is primarily a theological pattern, thinking that the wisdom of God to practical issues of life. This attitude results in wisdom saying, and then in a larger bodies of literature that collects such sayings, like Proverbs. Diba? O yung tinatawag na, yung Job and Ecclesiastes. Diba? Ito yung mga, pag sinabing wisdom literature, ano ito? Sa Tagalog, kawikaan. Diba? Mga kawikaan. Tayo ba, meron bang Pinoy Proverbs? Pinoy na kawikaan. Magbigay ka nga, kahit isa. Pinoy Proverbs. Si Renzo, meron kang alam? Anong kawikaan Pinoy? Sir Jennifer, meron kang maalala? Pinoy na kawikaan? Sa akin, Yo, di ba? Yun yung mga Pinoy, mga Proverbs, di ba? Pagkahaba-haba man ang posisyon, kung matinik ay malalim. Ayun, matutong mamaluktot. Pag maiksi ang kumot, di ba? Ano pa? Huli man daw at magaling, huli pa rin. Ang hindi lumingon, marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Ano yun? Progressive. Progressive. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kailangan may kape. Yun na, no? Kaya sila sa naman, mas Yung magmahal sa sariling wika, tulad sa malansang isda. Isado. Yung mga di ba? Subok yan di ba? Sinabing, itaga mo sa bato. May mga kawikaan bang gano'n? Okay, so, basta nga po Proverbs 22:11. Kawikaan tayo. You love purity of heart and graciousness of speech. The king will be your friend. 22. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Okay. He who loves purity of heart, ayan and whose speech is gracious, the king is his friend. Wala tayo. Ano yan? Kawikaan po yan. Sa Tagalog, siya na merong malinis na puso. At paano siya mangusap? Magiliw. Magiliw, manalita. Magiliw mangusap. Magiliw mangusap. Pusong dalisay. Yung hari daw ay nagiging kaibigan. Ano ito, maboka?
Maboka ba ito? Maayos na magpag-usap. Oh, yung di ba? Parang nakaka, Meron bang mga magiliw magsalita? Nagiging kaibigan yung mga tao. Oh. Pangalawa naman, meron bang walang giliw magsalita? Kaaway lahat ng tao. Mayabang. Di ba tinayo yung kawikaan na yan? Di ba? Baliktad natin. Makamputong salita. Oo, di ba? Yun, malumanay, magiliw. Kahit na galit, halimbawa, dumating sa'yo, galit. Yung tugon mo, pagka maayos ang tugon mo, yung galit niya, humuhupa. Tama ba? Pero, dumating sa'yo, maghiliw ka kinausap, sinagot mo ng pabalang-balang. O, di, malumanay na dumarating sa'yo, kinakausap ka, nung sumagot ka, bulyawan mo. O, bubulyawan ka talaga. Kutusan ka pa niyan, di ba? Tingnan nyo, yung approach baga, mahalaga po yan. Amen? Huwag kang umasa na binulyawan mo yung tao, tapos maghiliw pa rin sa iyo. Hindi man kumibo yan, magdadamdam yan. Tama ba? Kawikaan yan eh. Subok yan, subok. Subok po yan. Oh, ano pa? Proverbs 25:24. Basa. Maigi ang tumahan sa sulok ng hubungan. Kaya sa kasama ng pakalawat, palawaway na babae sa maluwang na bahay. Maluwang na bahay. Mas mainam paraw ang matulog sa ibabaw ng bubong ng bahay kaysa makasama sa maluwag na tahanan ang babaeng madaldal. tapos madaldal na pala, away pa. Oh. Di ba? It is better to live in a corner of the roof than in a house shared with a contentious woman. Di ba? Tama ba yun, mga kalalakihan? Sa mga asawa. Pag inawa yung asawa, Oh. lalayo. Wala na yung espiritu ng away, bumabalik. Parang ano to, hugot ng mga kalalakihan ito, no? Mas mainam pa matulog sa ibabaw ng bubong. Yung anak ko ng panganay lalaki yun, pag nag-away sila, alam na namin kasi pinupunta sa bahay, ganang tulog. Mga 2 days, 3 days, pag ano na, nandun na. Pag humupa na. Opo. Oo. Every nag-aaway po sila. Kaysa naman magbakbakan ng magbakbakan. Kasi pag napuno ang lalaki, baka mamaya suntokin eh, di ba? Nabawsi ka pa. Maganda yun, kasi pag ano, iwas ka na lang. So on the part ng mga kalalakihan, iwas na lang. Opo. Kasi pag Kaysa naman mabugbog mo yan, di ba? Pag magiliw na magsalita. Dapat, Or else, pastor ka, no? Ulo ng isa, pahimik na lang yung isa, wala na muna. minsan ay talagang pangalan ka. Kasi magbabangayan talaga. Pero kapag ganyan yung, yung magiging prinsipyo ng asawa, Nandiyan sa bahay ng tulog, 2 araw, pag nalaman namin, umuwi na naman. Okay? Merong tinatawag na 2 main types of prophecy. Nabanggit ko kanina. Foretelling. Nakatala po yan sa Hebreo chapter 1, verse 1 hanggang 2a. Yan. Hebreo or Hebrew chapter 1, verse 1 and 2. Foretelling yun ha, F-O-R-T-H. Yung foretelling,
Nasa Amos chapter 3, verse 7 and 8. 3, 7 to 8. Yung number 1, foretelling, is speaking forth a declarative message from God that does not involve prediction. That is foretelling. Yung foretelling is speaking a predictive word from God dealing with the future. No? Or foretold or predicted. Okay, so ito po yung pinag-usapan natin na major classification ng genre. Okay? Apocalyptic, epistles, gospel, narratives, poetry, prophecy, wisdom literature. Amen? Okay na? Okay, that's all. Thank you po for your time. Next time, pag-usapan natin how to interpret parables. Let us pray. Sige, Sir Renzo, close us in prayer. Mr. Heavenly Father,